May mga pagkakataong ang isip ng isang tao ay pinaglalaruan ng kanyang mga guni-guni at tawi-tawi. Hanggang sa dumating siya sa isang kalagayan, hindi na niya alam kung ang nangyayari sa kanya ay totoo o isang katahang isip lamang. Isa na namang kwentong kababalaghan ang ating tutunghayan sa linggong ito. At ito'y pamamagatan natin. Lason sa isip. Sa isa na naman, gabi ng labi. Aaron! Kumusta? Ha? Martina, anong ginagawa mo rito? Ha? Baka makita ka ni nanay. Ano naman kung makita niya ako? Magkapit-bahay naman tayo. Kinukumusta lang naman kita eh. Hindi mo kasi alam eh. Masama siyang magalit. Ano naman ang dapat niyang ikagalit? Nagpunta lang naman ako dito para imbitahan ka. Magkakaroon ng Bible study sa bahay namin. Pumunta ka. Hindi ako pwede. Hindi ako papayagan ni nanay. Hindi ka niya pinag-aaral? Hindi ka rin lumalabas o nakikisalamuha sa mga kapitbahay? Bakit? Pinagmamalupitan ka ba niya? Ba't di ka makasagot? Aaron! Ay, Nako, ayun na siya. Sige Martina. sandali! Kailangan ko na pumasok sa bahay. Oy, Aaron! Wala, takot na takot siya. Sa edad niyang yun, bahag na bahag pa rin yung buntot niya kapag tinawag siya ni Aling Tilda. Sino yung kausap mo? Si Martina po. Yung anak ng kapitbahay natin. Anak siya ni Mang Lope. Sinuway mo ako! Ha? Inay, siya ang lumapit sa akin. Hindi ba nagbilin ako sa'yo? Na huwag kang makikipag-usap sa mga babae! Tutuksoin ka nila! Tuturuan ng kalaswaan! Lalasunin nila yung pag-iisip mo at hindi magtatagal! Iiwan mo ako! Hindi, Inay. Hindi kita iiwan. Siya ang lumapit sa akin. Hindi ako nakipag-usap. Hindi ako lumapit sa kanya. Sinuway mo ako! Hindi po! Hindi po! Maghapon kang luluhod sa akin! Inay, huwag po! Hindi ko na uulitin! Huwag mo ako parusahan! Hindi ko na po uulitin! Martina, bakit pumunta ka ron? Eh, Alam mo namang iniiwasan ng mga taga rito ang mag-inang yun. naaawa po kasi ako kay Aaron. High school lang yung natapos niya. Tapos, hindi na siya pinag-aral ni Aling Tilda. Wala tayong pakialam doon. Hindi nga nakikipag-usap sa mga taga rito si Aaron. Martina, hindi na natin problema yon. Tay, baka pinagmamalupitan ni Aling Tilda si Aaron. Kailangan tulungan natin siya. Humihingi ba siya ng tulong? May nakita ka bang pasa sa kanya? Wala nga po, pero... Kung gayon, hindi mo siya dapat problemahin. Tatay, nagsasagawa po tayo ng mga Bible studies. Nagtuturo tayo ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng basta na lang natin ipagwalang bahala ang isang taong duda tayong minamaltrato. Ikaw lang ang nag-iisip noon. Kung may problema si Aaron, hihingin siya ng tulong. Kung hindi man sa atin, sa higit na may kapangyarihang tumulong sa kanya. Anak, nasa tamang edad na siya para malaman niya ang tama at mali. Ngayon, dahil hindi naman siya humihingi ng tulong, mas mabuti pa anak, tulungan na lang natin yung kusang loob na lumalapit sa atin. Huwag mong pag-aksayan ng oras sa mga taong sa tingin mo ay wala namang problema.
Aaron! Gumising ka na. Po? Oh, mag-almusal ka na. Mamamalengke tayo pagkakain mo. Hindi ka nagalit sa akin? Ay, hindi na. O siya, sige na. Mag-almusal ka na at hindi tayo abuti ng tanghali sa palengke. Mabibilas ang mga isda. Aaron! Ikaw si Aaron, hindi ba? Oo. Bakit? Wala ka pa nagiging nobya, di ba? Birhen na birhen ka. Ha? Huwag mo akong hawakan. Baka makita ka ni nanay. Kung gusto mo makaranas ng... alam mo na yun? Game ako, walang bayad. Paliligayahin kita. Bitawan mo ako. Lumayo ka sa akin. Ano ba? Bakla ka ba? Hindi. Bitawan mo na sinabi ako eh. Layo mo ako. Bitiwan mo si Aaron! Ay! Aling Tilde! Kinakausap ko lang naman ang anak niyo eh. Maruming babae ka! Layuan mo siya! Hoy! Kung makapagsalita ang matandang ito, kundi ko pa alam. Anak mo sa pagkakasala si Aaron. Ano ka mong sinabi mo? Oh, di ba? Tama na, inay. Umalis na tayo rito. Huwag mo na siya patulan. Ay, nako, hindi pwede. Kailangan turuan ko ng leksyon ng babaeng ito! Ay! Ano ka? Imanya ka, matanda ka! Kala man lang kita mapataya! Nay! Tama na po, inay! Nay! Hindi mo ako dapat pinigilan. Ayoko lang masaktan ka. Sige na po. Pumasok na tayo sa bahay. Ayaw mo akong masaktan? Eh, dapat hinampas mo ng payong o kahit na ng ano yung malanding babae na yon. Ba napakahali ng suot niya, ha? Kita na yung dibdib niya. At yung padang suot niya, ha? Namumutok ang kanyang mga hita. Hay, naku na nga, akit talaga. Gusto kanyang akitin, anak. Turuan ng kahalayan. Tinanggihan ko po siya. Maniwala ka sa akin. Dapat lang. Dahil sa oras na magpadala ka sa tukso, sa impyerno mapupuntang kaluluwa mo. Tayo na sa loob, inay. Gagamutin ko ang mga sugat mo. Aaron, iganti mo ko. Hindi baling nasaktan ako, pero gusto kong iganti mo ko. Paanong ganti, inay? Gusto kong parusahan mong makasalanang babaeng yun. Naniniwala ka ba sa akin, Saling? Ewan ko, Martina. Kasi, parang tama naman ng tatay mo. Baka nga okay lang naman si Aaron. Kaya siguro hindi mo na siya dapat pakialaman pa. Hindi siya okay. Takot na takot siya doon sa nanay niya. Ay, hindi tama yun. May takot. Pero may kasama respeto yon. Pero yung takot na nakita ko doon sa kanyang mga mata. Huh? May ibang uri ng takot yung Saling. Isang takot na dulot ng maraming taong pag-abuso. Paanong pag-abuso? Bakit? May nakita ka bang mga pasa o sugat sa kanya? Wala. Pero ramdam ko. Naku, Saling, alam ko. Inaabuso siya ng kanyang ina. Ay. Oh, may lalaki sa dilim. Sorry, boy. Nakatatlo na ako sa gabing ito. May kita na ako. Bukas naman. Kailangan mong panagutan ng ginawa mo sa nanay ko. Ah? Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito sa dilim? Ay! Itiwan mo ako! Sasama ka sa akin! Ay! Mananagot ka sa ginawa mo sa nanay ko! Itiwan mo ako, sabi! Huwag ka nang pumiglas! Ay! Erika! Ang tiyan ko! Sasama ka ng tahimik! Kundi, dito mismo, tatapusin na kita! Narito na kami.
Tanggalin mo ang takip niya sa bibig. Pero baka sumigaw siya. Wala namang makakarinig sa kanya. Ayan, Ikaw na namang matanda ka, ah? Anong gagawin niyo sa akin? Pagbabayaran mo ang pananakit mo sa akin. Akala mo, hindi ko kayo i-report sa pulis? Ha! At bakit? Sa akala mo, pakakawalan ka pa namin? hindi mo dapat sinaktan si inay. Dalhin mo siya rito. Iupo mo rito, Aaron. Ayoko! Ayoko! Itiwan mo ako! Kalagyan mo tali sa mga kamay ko! Sumunod ka! Ayoko nga! Ayoko! Umupo ka, sabi rito! Anong gagawin niyo sa akin? Unti-unti kitang papatayin. Hindi! Maawa kayo! Patawarin mo na ako, Tilda. Hindi ko na ulitin yun. Maawa ka! Maawa ka! Aaron! Ang patalim. Patalim. Ang patalim. Na! Bilisan mo! Wag! Maawa ka, Tilda! Anong gagawin niyo sa akin? Pakawalan niyo na ako! Hindi ko na lalapitan si Aaron. Hindi ko na siya tutuksin. Lalayo na ako sa inyo. Hindi na ako magpapakita sa inyo. Pawalan niyo na lang ako. Pawalan mo na hawa! Pawalan niyo na hawa! Pawalan niyo na ako! Yoyong! Ana, ano ba? Bakit ka nagpunta rito sa sementeryo? Baka makita ka ng misis ko, mabisto tayo. O hindi naman niya alam ang tungkol sa ating dalawa. Magpapatulong kasi ako. Anong tulong? Nasasabi ka lang yata sa mga yakap at haliko eh. Halika nga. Oo, tama ka. Pero, hindi ngayon ang tamang oras. Bitiwan mo muna ako. Ikaw na ba? Ikaw nga itong takot sa asawa mo eh. Alam mo, dito rin kasi kami sa sementeryo nakatira. Doon sa dulo nitong sementeryo. Ayun oh. Natatanaw mo ba yung maliit na kabahayang yun? Hindi nang pinunta ko rito. Oh, yan oh. Bakit ba kasi? Si Lilian. Matapos na merong mag-takeout sa kanya kagabi mula sa bar, hindi na siya bumalik. Uy, baka naman magkasama pa sila nung lalaki nag-takeout sa kanya. Ay naku, hindi. Hindi ugali ni Lilian na mag-overnight sa ibang lugar. Kahit na gusto pa niya yung lalaki. Uuwi siya sa tinutuluyan naming kwarto, no? Oh, sige. Paano ba kita matutulungan? Hanapin natin siya. Mas mabuting i-report na lang natin sa pulis. O di kaya sa barangay. Mahirap yung tayo pang maghahanap sa kanya. Saka, saan tayo magsisimulang maghanap? Kailan pa siya nawala? Kagabi pa po, Sargento. Kagabi lang. Wala pang 24 oras siyang nawawala. Baka naman kung kanino lang sumama. Pero, sir, Bumalik kayo rito bukas, ha? Kapag bukas wala pa rin siya, gagawin na natin ang report na missing person. Pero, sir, kilala ko po yung kaibigan ko na yun eh. Oh. Matagal na kami magkasama sa bar. Hindi niya ugaling magpalipas ng gabi sa ibang lugar. Uuwi po siya kahit madaling araw na. Pero pwedeng magbagong ugali ng isang tao. Tulad ng sinabi ko kanina, bumalik kayo rito kapag bukas ay wala pa rin siya. Hindi mo dapat sinaktan si nanay. Pakawalan niyo na ako dito sa pagkakatali ko. Mara niyo ng awa. Nagkamali ako, inamin ko. Kaya nga pakawalan niyo na ako. Magbabayad ka! Hawakan mo siya, Aaron. Aaron, wag. Wag mo siya susundin. Wag. Hindi ako pwedeng sumuway sa nagpapakain sa akin! Ay! Wag! Ay! Tulong! Tulungan niyo ako! Ngayon, ha? Mararanasan mo ang ganti ng isang api. Kayo! Iyan ang dapat sa isang babaeng katulad mo, ha? Makasalanan! Alipin ang laman! Patayin mo na siya! Patayin mo na siya!
alam ang gagawin ko. Saan ko ba hahanapin si Lilian? Kalimutan mo na muna siya. Umalis ang misis ko. Kasama ang anak namin. At bukas pa sila babalik. Yoyo, ano ka ba naman? Nag-aalala na nga ako sa kaibigan ko eh. Sigurado naman akong okay lang siya. Kaya tayo munang dalawa. Saan? Dito ba mismo sa puntod ng hindi natin kilalang tao? Oo naman. Para exciting, hindi ba? Alam mo, nasasapit na ako sa'yo. Matagal na yung huli nating pagniniig. Yoyo. Dito ko ililibing si Lilian kapag wala na siyang buhay. Pero may mga tao. Anong ginagawa nila? Pareho na silang hubad. Hindi. Ano tong nararamdaman ko? Nakadarama ako ng ligaya sa nakikita kong ginagawa nila. Pero hindi. Hindi. Kailangan ko tong pigilan. Kasalanan nito. Ang dalawang taong yun. Makasalanan sila. Makasalanan din sila. Maawa kayo. Tama na. Hahayaan ka naming maubusan ng dugo. Ang gusto ko bang mabuhay? Gusto mo pang mabuhay? Dapat inisip mo yan bago mo pinili na maging makasalanan ka. Marumi kang babae. Nagpapasalin-salin ka sa kung kani-kaninong lalaki. Pweh! Inay! Alam ko na kung saan ko siya dadalhin mamaya. Aaron! Maawa ka. Tumahimik ka! Buhay pa pala siya. Tatapusin ko na. Hindi! Hayaan mong maubusan siya ng dugo. Mas matamis sa aking makita siyang nagdurusa hanggang sa kanyang huling hininga! Ang pang-aakit niya, hindi mawala sa isipan ko. Aaron! Ikaw si Aaron, hindi ba? Oo, bakit? Wala ka pa nagiging nobya, di ba? Berhen na berhen ka. Ha? Huwag mo akong hawakan. Baka makita ka ni nanay. Gusto mong makaranas ng... Alam mo na yun? Game ako. Kahit walang bayad, paniligayahin kita. Bitiwan mo ako! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Kinilabutan ako nang hawakan niya ako sa aking magkalalaki. Nakadama ako ng ligaya na hindi ko maipaliwanag. Noon ko lang yun nadama. Pero sabi ni inay, kasalanan niyon. Kasalanan na makaramdam ako ng kahit ano sa isang babae. Kasalanang makipagkaibigan ako sa mga babaeng maharot, malaswang manamit, at mga babaeng... Aaron, Nay, patay na ito. Alam mo na ang gagawin mo. opo. Kanina ka pa nakatulala. Patay na si Lilian. Ilibing mo na. Opo. Walang dapat makakita sa'yo. Hindi ako dapat na makulong. Pinarusahan lang natin ang isang babaeng makasalanan. At ayoko rin makulong ka. Dahil tama ang ginawa natin. Binawasan natin ng isang makasalanan ng mundong ito. Napakaraming makasalanan. Napakaraming nahuhumaling sa tawag ng laman. Ang sepulturerong si Yoyong at ang babaeng kasama niya kagabi. Sila man ay makasalanan.
Dapat silang parusahan. Aaron! Si inay. Sumunod siya rito sa sementeryo. Bilisan mo. Malapit nang magliwanag. Walang dapat na makakita sa gagawin mo. Lalo na ang sepulturerong si Yoyong. Opo, heto na. Binibilisan ko ng pagukay. Dapat mailibing si Lilian bago sumikat ang araw. Anak, saan ka pupunta? Ay, tay. May dadaluhan tayong fellowship sa araw na ito. Sasamahan ko lang po sandali si Saling. May pupuntahan siya. Huwag kang magtatagal ha. Opo. Susunduin tayo rito ng service. Nakakaya kung hihintayin ka pa namin. Opo, tatay. Babalik din agad ako. Talagang dinahilan mo pa ako, no? Pasensya ka na. Kung sasabihin ko naman yung totoo kay tatay, hindi nun ako papayagan. Ano ba kasing gagawin mo sa bahay ni na Aling Tilda? Susubukin kong kausapin si Aling Tilda. Iimbitahan ko sa Bible study, si Aaron. Kung hindi pumayag, Pipilitin ko. Kasi naawa ako kay Aaron. Malakas ang kutob ko. Natatakot lang siya sa nanay niya. Kaya sunod-sunuran lang siya. Ayan, inay. Natabunan ko na. Napatag ko na rin ang pinaglibingan. Pero, hindi ko sigurado kung hindi ito mahalata ni Yoyong. Hayaan mo na. Tayo na. Kailangan na nating makabalik sa bahay. Walang dapat makakita sa atin dito sa sementeryo. Tao po. Tao po. Aling Tilda. Si Martina po ito. Tao po. Martina, umalis na kaya tayo. Kinakabahan ako eh. Ano? Masama ang kutob ko sa lugar na to. Ba't ako wala namang nararamdaman na ganyan? Diyan ka lang. Ako makikipag-usap sa kanya. Tao po. Aling Tilda. Anong kailangan nyo? Naku, si Aling Tilda. Nasa kalsada. Kasama si Aaron. Aling Tilda. Wala palang tao dito sa bahay niyo. Anong kailangan nyo? Ay, si Aaron ho. Iimbitahan sana namin sa Bible study. Diyan lang ho sa amin. Hindi siya pwede. Ho? Ang sabi ko, hindi siya pwede. Inay, Hindi ka pwede sumama. Aling Tilda. Gusto nga lang naming imbitahan ng lahat ng taga rito sa lugar natin. Kasi po, Ano mang dapat matutunan ng anak ko? Kaya kong ituro sa kanya. Makakaalis na kayo! Sabi ko kasi sa'yo eh. Martina. Aaron, kung may kailangan ka, pumunta ka lang sa amin. Di mo kailangan matakot. May makikinig sa'yo, maliban sa iyong ina. Anong sinabi mo? Magandang araw po. Aalis na kami. Tara na, Saling. Hindi ko gustong sinabi niya. Gusto kong patayin mo siya. Pero mabait siya. Disenteng manamit. Wala akong nakikitang masama sa kanya. Papatayin mo siya, Aaron. Dahil yon ang utos ko. Anak, ano bang tinatanaw mo dyan sa bintana? Wala po, tatay. Ayokong isiping nagkakagusto ko sa binatang si Aaron. Sira ulo ang batang yon. Bakit yun naman nuna sabi yan? Sunod-sunuran sa kanyang ina. Walang sariling isip. Hindi kung ganun. Hindi sira ang ulo niya. Alam niyong minamaltrato siya. Pero tulad nung ibang taga rito, tumatahimik lang kayo. Hindi kayo gumagawa ng hakbang para tulungan siya. Paano mo naman tutulungan ng isang anak na malaya namang lumayo sa ina niya na mapang-abuso? Pero,
pinipilit niyang manatili sa poder nito. Ay, sira ang ulo niya. Kaya itong tandaan mo huwag na huwag kang lalapit o makikipagkaibigan sa kanya. Ano to? Parang bagong hukay ang lugar na to Nahawa ng mga damo at ang lupang nagalaw ay hugis ng isang puntod. May inilibing kaya rito habang natutulog ako. Kailangan malaman ko. Huhukayin ko ang lugar na to. Mahirap na. Baka ako pang maimbestigahan. Anong ginagawa mo? Oh, Aaron, anong ginagawa mo rito? Baka hanapin ka ng nanay mo, ha? Mapalo ka na naman. Ikaw ang hahatawin ko! Bakit ba? Nakita ko kayo ng babae mo! Nagtatali kayo! Mga makasalanan! Rico! Ano ba? Uy! Wala kang pakialam dun, ha? Buhay ko to! Ano ba? Ang makasalanan tulad mo, dapat mamatay! Rico! Tama na! Aray! Ayoko pang mamatay! Tama na! Aray ko! Bawa ka! Ang sabi ni Inay, ang mga katulad nyo, walang puwang dito sa mundo! Dapat kang mamatay! May asawa ka na, pero nakikipagtali ka pa sa iba! Mamatay ka! Mamatay ka! Hindi pa bumabalik si Aaron. Nasaan na kaya siya? Hindi siya pwedeng sumuway sa akin. Kailangang makasigurado kung sinunod niya ang utos ko. Oh, paano, Ana? Wala pa si Yoyong. Siguro hindi na siya interesadong hanapin pa si Lilian. Pero Sargento, sir, nangako siya sa akin na dito kami magkikita. Sasamahan niya ako sa paghahanap kay Lilian. Alam mo, siguro naisip rin ni Yoyong na baka sumama na sa customer si Lilian. Kung yun man po ang nangyari, hindi maglilihim sa akin ang kaibigan ko, sir. Okay, sigurado ka bang tinanong mo ng lahat ng kakilala nyo? Opo, sir, Sargento. Pati nga po yung mamasang namin sa bar. Nagagalit na sa akin Akala niya, alam ko kung nasaan si Lilian. At naglilihim lang daw ako. Pero sir, hindi basta na lang mawawala ang kaibigan ko. Malakas ang kutob ko. May nangyari sa kanya. May masamang nangyari sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Narito ba ang anak mo? Si Martina? Oo. Bakit mo siya hinahanap? Buhay pa ngang buwisit na babaeng ito. Hindi ako sinunod ni Aaron. Ganon, nasan siya? Hindi ka na sumagot. Anong kailangan mo kay Martina? Sa kanya ko na lang sasabihin. Aling Tilda, bakit to? May problema po ba? Martina, pasensya ka na sa inasal ko kanina, ha? Ho? Mayroon ba akong dapat malaman? Wala ho, tatay. Meron lang kaming konting hindi pagkakaintindihan. Pero wala naman sa akin yun. Salamat, Iha. Pwede ba tayong mag-usap na yung tayong dalawa lang? Tatay. Sige anak. Pero kung may problema, nasa kusina lang ako. Aling Tilda, mabuti naman. Martina,
Hindi pa kasi umuwi si Aaron. Oh? Nagtampo yata sa akin eh. Baka naman pwede mo akong tulungan na hanapin siya. Baka nagkasalisi lang kayo. Baka nasa bahay na siya ngayon. Pwede mo ba akong samahan? Gusto kong masiguro na naroon nga siya. Sigurado ho kayo. Para ho kasing nakakapanibago yung bigla niyong pag-iiba ng ugali. Kapon lang ho, galit na galit kayo sa akin, di ho ba? At kung kailangan kong lumuhod sa harap mo, Martina, gagawin ko. Tulungan mo lang akong hanapin si Aaron. Mang Lopez, sana pumunta si Martina? Hindi ko alam, Saling. Iniwan ko silang nag-uusap ni Tilda. Nagbilin pa nga ako na kung magkakaproblema, tawagin lang ako. Pero pagbalik ko rito sa sala, wala na silang dalawa. Ho? Pinagsalitaan siya ng masama kahapon ni Aling Tilda. Paanong masama? Kasi po, inimbita po ni Martina si Aaron. Isasama raw niya sa Bible study. Tapos, sabi ni Aling Tilda, kung merong dapat matutunan si Aaron, kaya niyang ituro ang lahat ng dapat nitong malaman. Matabil pala talaga ang dila ng matandang yun eh. Kaya nga po nakakapagtaka naman kung sinabi niyong bumait at kalmado ang pakikipag-usap kay Martina. Oo, ganun na nga. Pero, kung isinama niya si Martina, saan kaya sila pupunta? Maaari ba, Martina? Ikaw munang pumasok. Tignan mo kung nasa loob si Aaron, ha? Natatakot ako sa maaaring sabihin o ikilos ng anak ko. Malaki ang pagtatampo niya sa akin. Sige po. Sige na. Bilisan mo, pumasok ka na. Bakit niyo ko tinulak, Aling Tilda? Dahil kailangan mong malaman kung saan ka dapat na lumugar. Ano pong ibig niyo sabihin? Si Aaron, sa akin lang siya. Inabando na kami ng kanyang ama. Mag-isa ko siyang pinalaki. Lahat ng klase ng pagdurusa dinanas ko. Ginamit kong katawan ko para ako kumita ng pera. Perang itinustos ko sa pag-aaral niya. Pero hindi yun sapat. Nang malaos na ako, wala nang gustong magbayad sa akin. Kaya't namuhi ako sa aking trabaho. Namuhi ako sa mga babaeng katulad ko. Mga babaeng makasalanan. Mga babaeng bayaran. Ako na ang magiging huling babaeng makasalanan dito sa mundo. Dapat silang parusahan. Dapat matigil na ang kanilang kasamaan. Di ko alam kung bakit kayo nagkakaganyan. Pero ang Diyos sa langit, hindi ganyan manghusga. Marunong siya magpatawad sa mga nagsisisi at gustong magbagong buhay. Tumahimik ka! Ikaw, hindi ka makasalanan. Hindi ka mahalay manamit. Hindi ka nangaakit ng lalaki, pero inaagaw mo si Aaron sa akin! Bitiwan niyo ako, Aling Tilda! At hindi ako papayag na may umaagaw sa anak ko! Ha? Akin lang siya! Alipin ko ang tungkod ko sa aking katandaan. Hinabando na ako ng kanyang ama. Hindi ako papayag na yun din ang gagawin sa akin ni Aaron! Aray ko! Nasasakit ako! Bitiwan niyo mga braso ko! At yun, para sa akin, ay isang malaking kasalanan. Malaking kasalanan na agawin mo sa akin si Aaron ko! Aling Tilda, bitiwan niyo ako! Wala akong inaagaw sa inyo! Mayroon! Mayroon! Ha? Nilalasan mo ang utak ng anak ko! Ginugulo mo ang paniniwala niya. At nagdududa na siya sa akin. At hindi ko papayagang iwan niya ako! Tama na po! Bitiwan niyo na ako! Papatayin kita, Martina! Hindi ka na makalalabas ng buhay sa bahay na ito! Patatahimik
Tatahimikin kita. At hindi mo na muling masisilayan pang anak ko! Tao po! Tao po! Tilda! Nariyan ba si Martina? Tao po! Aling Tilda! Gusto lang naming makausap si Martina. Tao po! Tilda! Tao po! Tao po! Tao po! Aling Tilda! Hindi ka nila maririnig. Mahigpit ang nilagay kong takip sa bibig mo. Huli na para kanila iligtas, Martina. Ang lansetang ito ang tatapos sa iyong hininga. Hindi ka dapat nakialam sa amin mag-ina. Hindi dapat, Martina. Mang Lope, humingi na po kaya tayo ng tulong sa mga pulis. Walang nagbubukas ng pinto eh. Baka may mangyaring masama kay Martina. Mabuti pa nga. Kailangang mahanap natin agad ang anak ko. Ang patalim na ito, ito ang tatapos sa iyo. Aaron! Pigilan mo ko! Huwag mo kong pigilan! Huwag kang makialam! Dapat nang mamatay ang babaeng ito! Dapat na siyang mamatay! Salamat, Aaron. Iniligtas mo ako. Mabuti ang puso mo. Hindi ka makasalanan. Pero ang iyong ina, Yan ang dapat sa kanya. Aaron, Hindi na niya ako madidiktahan. Malaya na ako sa mga utos niya. Sa mga parusa niya. sandali! Aaron! Saan ka pupunta? Sigurado ka ba, Martina? Opo, Sargento. Siya mismo ang pumatay sa kanyang ina. Nakita mo, sinaksak ni Aaron si Tilda? Opo, tatay. 2 beses. Paano, Sargento? Pwede na ba kaming umuwi ng anak ko? Isang tanong na lang. Yung tungkol kay Aaron. Hindi ko po alam kung saan siya nagpunta. Bigla siyang umalis. Tumakbo po. Papalabas ng bahay. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Hindi po. Hindi. Ligtas ka na, Martina. Huwag ka na mag-alala. Nag-aalala ako para kay Aaron. Wala siya sa katinuan sa Ling. Malalim na ang epekto sa kanya ng mahabang panahong pang-aalipin ng nanay niya. Hindi mo na siya problema. Batas nang bahala sa kanya. Pero hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Sinabi niya na hindi ako makasalanan. Hindi ako dapat mamatay. Martina, tama na, okay? Hindi mo siya kaano-ano. Huwag mong guluhin ang buhay mo dahil kay Aaron. Yoyong! Hindi! Yoyong! Sinong gumawa nito sa'yo? Tugon ka! Marami kang sugat sa katawan. Hihingi ako ng tulong. Anak, tumakas ka na. Isusunod ka niya. Sino? At bakit? Baliw. Baliw si Aaron. Sinong Aaron? Tumakas ka na. Hindi, Yoyong. Hindi kita iiwan dito. Dadaling kita sa ospital. Mabubuhay ka pa, Yoyong. Huwag mong ipikit ang mata mo. Mabubuhay ka pa, Yoyong. Tumakbo ka na! Habang may lupa ka pang tatakbuhan! Sino ka? Anong gagawin mo sa palang hawak mo? Ito ang ginamit ko para tapusin si Yoyong. Ang iyong kalaguyo! Ikaw
Ikaw si Aaron? Demonyo ka! Kampon ka ng kadiliman! Kayong makasalanan ng kampo ng kadiliman! Nagsisiping gayong hindi naman kayo mag-asawa! Wag! Inay, bumalik ka. Huwag mo akong iwan mag-isa. Hindi ko kaya mag-isa. Paano ako mabubuhay kung wala ka? Saling, kumusta na siya? Nagdideliryo pa rin, Martina. Hindi ko maintindihan, anak. Bakit nag-aabala kang alagaan ng taong yan? Nakakaawa siya, tatay. Wala nang mamatay ang kanyang ina. Hindi na siya lumabas ng bahay. Natagpuan na lang namin siya ni Saling, walang malay doon sa kanilang bakuran. Inaapoy ng lagnat. At hanggang ngayon, nagdideliryo pa rin siya. Pupunasan ko siyang muli ng malamig na bimpo. Makatutulong ito para bumaba ang kanyang lagnat. Kung talagang desidido kang tulungan siya, tatawag na ako ng albularyo. Iyon ang higit na makatutulong sa kanya. Anong nangyari sa akin? Natagpuan ka naming nakahandusay doon sa bakuran niyo. Inaapoy ka ng lagnat. Marami akong pinatay. Ano bang sinasabi mo? Si Lilian. Si Yoyong. Si Ana. Si Inay. Ano? Tinangka kanyang patayin. Ipinagtanggol kita. Pinatay ko siya para iligtas ka. Aaron, ano bang sinasabi mo? Si Yoyong at Ana. Nakita ko silang nagsisiping. Mga taksil sila. Pinatay ko sila. Makasalanan sila. Teka muna, hindi ko maintindihan. Si Lilian, bayarang babae. Tinukso niya ako. Hinawakan niya ang pagkalalaki ko. Wala siyang kahihiyan. Pinatay namin siya, Ninay. Tama na. Tumigil ka na. Hindi mo alam ang iyong sinasabi. Nagdideliryo ka pa hanggang ngayon. Aaron, buhay kami. Si Ana ay kapatid ko. Hindi kami magkalaguyo. Pero, pinatay ko na kayo. 3 araw ka nagdideliryo. Marami kang sinasabing hindi totoo. 2 linggo na ang nakalipas. Buhat ang mailibing ang nanay mo, Aaron. Pinatay ko siya. Hindi. Nagkasakit siya, Aaron. Lumubha ito. At hindi mo siya kagad nadala sa ospital. Dulot ito na matinding takot mo sa mga tao. Takot na itinanim sa puso mo ng sarili mong ina. Wala akong pinatay. Hindi ko pinatay si Inay. Hindi, Aaron. Si Lilian, walang Lilian na naninirahan sa lugar natin. Likha lamang siya ng iyong imahinasyon. Dulot lang ng iyong pagdideliryo. Ngayong nakausap mo na sila, si Yoyong mismo yung sepulturero. Siya ang magsasama sa atin sa sementeryo. Ituturo niya sa'yo kung saan nakalibing ang iyong ina. Inilibing siya ng mga taga rito dahil nga may sakit ka at hindi makapagdesisyon para sa sarili mo. Talagang ang patay ka na, Inay. Wala na akong maririnig ng mga salita kahit natutulog ako. Wala nang gugulo sa isip ko. Aaron? Malaya na ako sa iyong pangaalipin. Walang nakakaalam ng tunay na nangyari sa buhay mo. Araw at gabi, sinasabi niya sa akin, makasalanan ng mundo. Na siya lamang ang dapat kong paniwalaan at pagsilbihan. At kung hindi ka susunod, Pinaluluhod niya ako sa asin. Sa munggo na nakadipa ang 2 kamay. Buong araw yon. At kapag nagkamali ako, ibinaba ko ang mga kamay ko para magpahinga.
Papaluin niya ito. Paulit-ulit hanggang umiyak ako. Hanggang magmakahawa na ako. Malupit siya. Malupit ka, inay. Kaya nang magkasakit ka, hindi kita inalagaan. Hinayaan kong tuluyang kang mamatay. Aaron, Iyon ang totoo, Martina. Matagal ko nang gustong kumawala sa kanya. Sa lason sa aking isipan. Siya ang lason na unti-unting pumapatay sa aking pagkatao. At ngayong wala na siya, magiging malaya na akong buuin ang aking pagkatao. Ang hindi ko natitiyak kung may tatanggap pa sa akin sa mundong ito. Meron, Aaron. Magtiwala ka. May naghihintay pa rin sa iyong mabuting kapalaran. Mga pangyayaring tumakbo sa isipan ni Aaron. Pawang guni-guni lamang. Wala siyang pinatay. Wala siyang pinurusahan. Ngunit ang pagkawala ng malupit niyang ina, tunay na nagpalaya sa kanya. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Laso sa Isip. Sa na naman gabi ng